sino pang meron. Thank you po. Hi Karina and Aljon. Anong pakiramdam na magkasama ulit kayo sa project na to? Sobrang exciting and refreshing kasi talagang yung excitement namin talagang naramdaman hanggang sa promo, hanggang up until now. Saka ayun, nag-fuel lang sa amin na gawin namin yung best namin sa comeback project namin. Yes, ayun, super happy and grateful na si Aljon yung nakapartner ko for the last resort. And sobrang naging smooth yung process nung taping namin. And now, eto na, ipapalabas na this December 8. So parang nakaka-excite makita yun na fruit ng labor namin. So I hope you enjoyed. Natuwa ba kayo? Yes. And thank you so much for being here as well. So ayun, I feel like me and Aljon just gave our very best for this movie. So, and we'll leave the rest up to you guys and to the Lord. Ito bang project in-offer sa inyo or nag-audition kayo? Pinitch siya sa amin. Pero individually. Tapos, ayun. Yeah, tapos eventually they asked us like on Zoom na, tapos kami na yung final cast together. So, ganun namin siya nalaman. And then we proceeded to do the Look camera, test. yeah. In line with that, what was your first reaction when you were offered or pitched the role, and how did you feel about your characters initially? Nung nalaman ko yung material, na-excite ako kasi never ko pa siyang ginawa. Tapos, nung nalaman kong si Karina yung makakasama ko, syempre, di ba, nanggaling siya sa MMK, ang ganda-ganda ng portrayal niya doon. Feeling ko, kayang-kaya namin gawin tong project na to ng napakaganda. So, ayun, na-excite ako and very open ako. Ako naman, before ko pa nakuha tong project na to, I already heard about the story. So, hindi pa ako nakakast, hindi pa siya napuput into like, the process of making. Narinig ko lang na, may bago kaming kwento. Tapos sabi ko, ang ganda naman po niyan. So, sana mapasama ako dyan. And then eventually, super thank you at they gave me the opportunity to play Katrina. And then, my reaction nung nalaman ko na for sure na kami. Ako na-excite ako kasi bukod sa MMK, I wanted to do something na fiction naman, na hindi true to life. Kasi parang, ang hirap i-enjoy nung isang show ng alam mong hango sa totoong buhay. So this time, mas napaglalaruan ko siya, na-explore ko yung character, and mas nakagawa ko ng more imaginary situations with Katrina. So everyone here will agree for sure na ang daming nangyari dun sa film. So siguro ang question ko na lang na, ano sa tingin niyo yung pinaka-challenging, or for you guys, during filming, any challenging part on dun sa portrayal ng character or sa scenes? Ako, isi-share ko yung mas na-challenge ako sa dapat stoic ako. Kasi for me, mas madaling i-release yung anger, yung talagang mabibigat na emotion. Pero yung parang maging kalma ka sa first half ng movie, yun yung naging challenge sa akin. Pero hopefully nagawa ko naman. Nagawa mo yan. Ako naman, challenge ay siguro si Katrina kasi iba-iba siya din ng personality. Parang nagka-chameleon siya, whether dati sa past niya, kay Marco, ganyan, sa first love niya talaga, and then eventually kay Jacob. So iba-iba talaga siya ng atake and way of love. Kaya medyo nahihirapan ako to be able to separate those nuances and personalities, in short. And yun, so eventually naman, buti na lang ay mabilis ko naman siyang nakuha din with our director, Direk Christian. Yeah. In line with that question, paano nyo pinaghandaan yung roles nyo? And especially Karina, naghanda ka pa ba? Kasi yun sa MMK mo, di ba, trending? Ako, nag-ready ako in a way na I made sure na prepared ako with the script, memorized ko talaga, I knew the flow of the story. I was able to make a backstory na for my character para meron na akong mga balang i-internalize ko later on. And also, so I understood her decisions. Kasi syempre, we cannot judge her characters naman. So, ayun. And then, actually, nahirapan din ako kasi after MMK, I really wanted to make Katrina different. Ayoko siya maging same portrayal. So, ayun, gusto ko makilala siya in her own light. So, doon, talagang yun yung mga pinaghirapan ko na ibahin yun ibang nuances ko from Karina, from Jasmine to Katrina naman. Aljon. Ako, nag-prepare lang ako na
nanood ako ng mga movies na similar sa genre na to. Tapos, ayun, dalawang films yun. Inaral ko kung paano magkaroon ng dynamics na may alam ka sa taong to na hindi mo pwedeng ipakita. At ayun, naganap ako ng mga pwede kong gawing peg sa character ko. Though hindi ko naman talaga kokopyahin. Kumbaga kung paano ko lang siya atakihin. And ayun, bukod doon, gumawa din ako ng playlist ng mga kanta. Oo, na makaka-relate ako kapag medyo mahirapan akong humugot ng emotion. Ayun, sobrang nakakatulong naman. And aside naman doon, meron kasi mga eksena na minsan hindi na nadadaan sa music or ano. So kami ng dalawa yung nagtutulungan. And kay Karina naman, hindi ka ba parang natatakot na baka yun na yung maano sa yung image ng mga tao na wala ka na sa bubbly, more on creepy side ka na, ganyan? Ano naman, I'm happy na nakukuha nila yung impression na yun kasi naging effective yung acting ko, yun ang ibig sabihin. And right now, although parang kanina nga a lot of interviewers were asking me kung takot ako ma-type ka. So far naman ngayon, I'm really just enjoying the appreciation ng tao. And maybe eventually, we can go to another path naman, another genre. Pero ngayon parang sobrang happy naman po ako sa reaction ng tao. And I feel like gusto ko munang i-feel yun, i-maximize, and really like enjoy that role. Kasi iba to like, I've only did MMK naman and then this and then Shake Rattle, pero I don't think naman na nasobrahan ko na tong genre na to. So maybe soon though I'll try something new pa. Karina, may from MMK up to Last Resort, may na-discover ka ba about yourself? Ako, about myself, actually, ang dami ko na-discover after MMK. Bawat role naman, iba-iba yung natututunan ko from each character and way of acting rin ni Karina. And ang nag-work talaga sa akin is the backstories of my character. I don't do method acting kasi it doesn't work for me. And I also use playlists sometimes. Pero I have my own process and feeling ko na-discover ko yun through these projects. And yeah, siguro one big I feel like mas na-appreciate ko yung life ko. When I'm doing roles like these na very dark and may mga patayan na nangyayari, parang mas na-fall in love ako dun sa life ko right now as Karina. Mas na-appreciate ko siya, mas ang dami kong na-observe, and mas parang ganun siya, parang mas yung mga maliliit na mundane things, mas nagiging malaki and appreciative ako sa kanya. And Aljan, nabanggit na mention mo kanina na you studied some films and you had a playlist. Could you share with us kung anong films tsaka yung anong mga songs yung nasa playlist? Kahit hindi lahat. Playlist. Yung isa, nakalimutan ko yung title niya, pero mag-asawa sila na parang hindi naman serial killer, pero secret agent, parang ganon. So, Movie to? Movie siya. Nakalimutan ko na yung title. Mr. and Mrs. Smith? Yes, Mr. and Mrs. Smith. Wow, Brad Though Pitt. yun, hindi siya heavy, di ba? Medyo may comedic timing siya. Pero gusto ko yung yung mga nuances na magagamit ko yun. And yung isa, How about kanta? Ang mga kantang pinapakinggan mo sa playlist mo. yung kanta, If di mo maalala, genre na lang. Genre. Pop, sad ba, happy music. sad music. Sad Talagang, music ka. yung parang hopeless na talaga yung mga ganun. Kasi yun yung feeling kong kailangan ng character ko maramdaman. Hopeless, tapos revengeful, ganun. Thank you. Thank you po. Ano naman guys yung na-miss nyo sa isa't isa kasi ngayon na lang ulit kayo nagkatrabaho? After 2 years, last pa namin is ex-boyfriend. Grabe, I feel like iba na talaga yung miniature namin ni Aljon, and now parang we've discovered more things actually from each other, acting wise and personal life, ganyan. And ako, I feel like namiss kitang katrabaho. Like, kakaiba pa rin talaga if you're parang mas comfortable ka na with someone or meron na kayong pinagsamaan. Mas easy to, act na. Oo. Ako din, na-miss ko. Kasi, ewan ko,
syempre nakapag-work naman ako with different people naman. Pero feel like talagang yung main nagiging partner ko talaga is Karina. So, ayun, it's good to know na yung nawi-witness namin yung growth ng isa't isa every project na ginagawa namin. And ayun, sobrang proud lang ako na di lang bilang individual, bilang kami din as Carjon, kasi dati pinapangarap lang namin magkaroon ng movies at gumawa ng mga complex na genres ng mga projects. So now, at least unti-unti nagkakaroon kami ng mga opportunities like this. So na-enjoy ko talaga. And yung roles nyo, nag-mature na rin, hindi ba kayo nanibago sa mga intimate scenes nyo? Kakakaba. Nakakakaba talaga siya. I feel like before we took those scenes, parang talagang we had to assure ourselves na hindi, we're okay, kaya natin to, let's do this for the project talaga. And talagang we really gave our best na talaga. Pero nandun talaga yung jitters, yung kaba before the take. Pero of course, once your action na, you gotta be in character. Narinig ko pa nga na direct doon na painumin ba muna natin sila ng alak para lumakas yung loob nila, ganun. Tapos di nila alam na nandun ako. So pagkalabas ko, ay Aljon, kamusta? So parang okay lang. Pero yun, ginawa namin siya na hindi naman kami uminom ng alak. Pero ayun, sabi ko kay Karen, kinakabahan ako kasi first time ko to. Tapos, ako rin naman. parang naggaganon-ganon na kami sa isa't isa. Yeah. Tapos pag sinabing roll, ginawa na lang namin. So nakailang take kayo nun? 2 takes. 2 takes. Kasi, maganda naman yung 2 first. mahabang takes na tuloy-tuloy. And a lot of blockings, ganyan. Pero nagulat ako. Sobrang babad naman ng kissing scene. Gusto ko yung nagulat siya. Oo. Okay naman. Tuloy-tuloy na ba yung mga ganung roles nyo sa mga susunod na projects nyo? Ako, I don't know, pero I'm willing naman to do more of the like. Pero of course, I wanna explore more than different kinds of work. So, pero I have no problem naman. I feel like ako naman lagi naman akong palaban in life. And kung ano man yun dumating in my path, opportunity, we'll see. Babalansehan naman natin if worth it yung mga ganong scenes. Basta kasama sana sa kwento and talagang may purpose yung eksena. Ako naman, open ako. Open naman ako. And same with Karina na, ayun, relevant siya sa kwento, ganun. Pero it's nice to have different kind of genres din. Pero ayun, sobrang open ako. Kahit ano talagang ibigay na project sa akin, tatanggapin ko. And ano na lang yung sa tingin nyo aral na maiiwan nito sa mga makakapanood? Grabe, kapag hindi ka marunong magpatawad at mag-move forward, ikaw din talaga ang mahihirapan. Do it for yourself, not for other people. Sorry. Ayun, mas alagaan mo yung meron ka sa ngayon kaysa sa nawala sa'yo. Kasi kakatingin mo sa nawala sa'yo, mas marami pang mawawala. I agree naman din. Nice. Wow. Diba? Sa akin, siguro in relation to that is, lahat tayo when we do things towards other people, laging may impact yung mga actions natin. That's why we have to be very careful about what we say, how we treat other people. Kasi if you look at Katrina's story, ang dami niyang pinagdaanan such as abuse and mga being objectified and a lot of trauma. So it just shows na as a person, it really makes who you are, yung mga pinagdadaanan mo, nakakasalamuha mo. So it's very important to be kind to other people kasi you never know what they're going through. And at the same time, lahat ng, kunyari may ginawa kang masama, nananatili yun sa tao eh. And it could have a long-lasting impact na hindi maging maganda. So I feel like domino effect to. As long as we're good, we treat other people good, and nagiging good yun kalalabasan ng everyone and ng buong world peace. And I thank you. Hindi yun. So, let's be good and kind to one another. And, syempre, women equality. Thank you. Thank you. Questions pa ba? Guys. Invite na lang. Hello everyone, this is Aljon. And Karina. Iniimbitahan po namin kayo manood ng The Last Resort this December 8 on I Want.
Yes, at 8 p.m. This is directed by Direct Christian Paolo Lat. And this is hatid sa inyo ng I Want at Mavix Productions. And we would like to say thank you again Thank to you each po. and every one of you. Sana po ay supportahan natin. If you have any thoughts and opinions, you can always tag us and say, invite your friends and your families, especially if you really like thriller, suspense movies. Ayan. Ayun, sana abangan natin this December 8 na po. Thank you. Salamat! Thank you so much, guys. Salamat po.